Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Joshua Sanchez, 28 years old. Hindi ko inaakala na dahil sa isang malilimos na bata ay muli kong matagpuan ang una at huli kong pag-ibig. Sabi nga nila, first love, never die. Nagsimula ang lahat noong nakilala ko si Jepoy. Nakatayo sa terrace ng kwarto si Joshua at nakakunot ang noo habang kausap ang kanyang inang si Bernadette sa cellphone. Pinipilit siya ng ina na pumunta sa salo-salo kasama ang pamilyang Santos. Walang nagawa si Joshua kundi ang pumunta kasama si Melanie. Pagdating sa nasabing lugar ay ipinarada ni Joshua ang sasakyan at hindi pa man siya nakabababa ay may batang lalaki ang lumapit sa bintana. Marumi ang damit nito, may bitbit na lata na may lamang kaunting barya. Sir, babantayan ko po yung sasakyan nyo. Kapalit ng bayan na pambili lang po ng pagkain. Magiliw na saad ng bata. Palaging nakikita ni Joshua ang bata kahit saan siya nagpa-park tuwing may meeting sa labas. Palaging hiling ng bata sa kanya ay bantayan ang sasakyan para magkapera daw. Minsan nga ay pagkain ang binibigay niya rito. Hindi mapigilang matuwa ni Joshua sa bata. Napapalapit ang loob niya rito at inaasahan niyang susulpot ang bata sa lugar na madalas niyang pinupuntahan. Sir Suki, babantayan ko po ulit ang sasakyan mo. Masiglang sambit ng bata, ngunit may bahid ng lungkot ang makikita sa mga mata nito. Oh, bakit ka malungkot? Pwede po ba makahingi ng malaking pera, sir? Sige na po, sir. Kailangan ko ng malaking pera para maipagamot si mama. Nagsisimulang nangilid ang mga luha sa mata ng mga bata. Bakit? Ano bang nangyari sa mama mo? Nilalagnat po siya. Ilang araw na at namimilipit sa sakit sa tiyan. Humihikbing sagot ng bata. Ayaw maniwala ni Joshua sa sinabi ng bata at baka nagsisinungaling lamang ito upang makakuha ng malaking halaga. Ngayon lang din pumasok sa isipan niya na baka may ibang dahilan kung bakit nakipaglapit sa kanyang bata. Lalo't naglipa na ngayon ang mga sindikato na gumagamit ng mga bata upang mamalimos. May meeting pa ako eh. Aalis na sana si Joshua ngunit humarang ang bata at nagulat siya dahil lumuhod ito. Nagmamakaawa po ako sa inyo, sir. Tulungan mo po ako. Ayaw ko mawala sa akin si mama. Siya lang nag-iisa kong pamilya. Umiiyak na sabi ng bata. Niluhod ni Joshua ang kanang tuhod at tinulungang tumayo ang bata. Ano nga ulit ang pangalan mo? Jepoy po. Kung saan-saan na lang kita nakikita. Paano ako maniniwala sa iyo? Dumadayo po kasi kami si ibang lugar kasama ang mga kaibigan ko. Pero dito po talaga kami nakatira. Malapit lang ang bahay namin dito. Tiningnan ni Joshua ang relos at may 20 minutos pa siyang natitira. Sige, patunayan mo hindi ka nagsisinungaling. Dalhin mo ako ngayon sa bahay niyo. Sige po. Masiglang sagot ni Jepoy at pinahid ang mga luha sa pisngi. Sumunod si Joshua kay Jepoy hanggang sa makarating sila sa maliit na eskinita. Habang tinatahak ang daan ay hindi niya mapigilang hindi makaramdam ng matinding kaba. Halos naririnig na niya ang tibok ng kanyang puso kaya huminto siya at tinitigan ang likod ni Jepoy. Sigurado ka bang dadalhin mo ako sa nanay mo? O baka naman may iba kang binabalak? Pagdududa ang namutawi sa isipan ni Joshua. Paano na lang kung isa lamang itong patibong ng mga sindikato at ginamit lang ang bata? Napahinto si Jepoy sa paglalakad at inosenteng lumingon kay Joshua. Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Ayun na nga po yung bahay namin, oh. Itinuro ng bata ang maliit na bahay sa unahan. Mas lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Joshua habang nakatingin sa bahay na iyon. Mayroon sa kalooban niyang huwag tumuloy ngunit mayroon din sa kaloob-looban niyang tumuloy. Hindi niya napansin na kusang humahakbang ang kanyang mga paa papalapit sa bahay na iyon. Patakbong lumapit sa pinto ng bahay si Jepoy at ipinasok ang kamay sa butas na kasya lamang ang kamay ng tao. Pagkatapos ng ginawa ni Jepoy ay bumukas ang pinto. Mama, nandito na po ako. Anunsyo ni Jepoy. Saan ka naman nanggaling anak? Di ba sabi ko, huwag kang umalis ng bahay? Mahinang tanong ng isang babae. Napatingin si Joshua sa kabuuan ng bahay at masasabi niyang luma na ito. Walang masyadong kagamitan. Kitang-kita ang maliit na kusina na may iilang kagamitan. Wala ring kwarto at tanging kortina lamang ang ginawang pantabil sa pinakasulok at alam niyang naroon ang higaan.
Tuluyang pumasok si Joshua nang makitang hinawin ni Jepoy ang kortina at bumungad ang babaeng nakahiga ng patakilid na nakatalikod sa kanilang gawi. Ma, may ipambibili na po tayo ng gamot mo. Gumagaralgal na boses ni Jepoy. Mahinang gumalaw ang babae at dahan-dahan na humarap kay Jepoy. Huwag mo na akong alalahanin, anak. Ibinili mo na lang yan ang pagkain mo. Mahinang sabi ng babae at hinawakan ng pisngi ni Jepoy. Ni hindi ito napansin na may kasama ang kanyang anak. Huwag ka mag-alala, Mama. May tutulong na sa atin. Mabilis na tumayo si Jepoy at mas hinawi pa ang kurtina upang makita ang kanyang ina, ang kasama niyang lalaki. Siya po. Nagulat naman ang babae nang nakita ang lalaking nakatayo sa harapan niya. 7 taon ang nakalipas ngunit tandang-tanda niya pa rin ang itsura nito. Mas lalo pa itong gumwapo kaysa dati. Hindi niya akalaing magkikita sila sa ganitong sitwasyon kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Nalaki naman ang mga mata ni Joshua nang makita ang babae. Hindi siya makagalaw kahit man lang pagkurap ng mata ay hindi niya magawa. Pumayat na halos, buto na lang ito. Nagbago man ang pisikal ng anyo ay kilalang kilala niya pa rin ang babae. Ito si Elsa, ang kanyang kasintahan na biglang nawala. Iniwan siya ng walang paalam at ngayon nagkita na silang muli. Elsa? Sambit ni Joshua, hindi makapaniwala. Hindi kita kilala, kaya umalis ka na. Pinilit ni Elsa na tumayo at pinakitang wala siyang dinaramdam. Ayaw niyang kaawaan siya at higit sa lahat ay hindi niya gusto na manatili pa ang matagal si Joshua sa kanilang bahay. Naiilang at nahihiya siya sa kanyang kalagayan ngayon. Mama, tutulungan niya po tayo para sa gamot mo. Di ba, sir? Naluluhang baling ni Jepoy kay Joshua. Hindi nakasagot si Joshua dahil nanatili ang kanyang paningin kay Elsa. Oo, malaki ang galit niya sa babae dahil sa ginawa nitong pag-alis na hindi man lang siya kinausap. Ngunit nangingibabaw ngayon ang awa sa kanyang puso nang makita ito sa ganong sitwasyon. Wala akong sakit at hindi ko kailangan ng tulong mula sa hindi kilalang tao. Napasinghap na lamang si Joshua dahil sa mga sinabi ni Elsa. Hindi pa rin ito nagbabago. Kagaya ng dati ay mataas pa rin ang pride nito. Tiningnan ni Joshua ang relo at may 3 minuto na lamang siyang natitira. Mabilis siyang lumabas at naglakad palayo hanggang sa nakabalik sa kanyang sasakyan. Sumakay siya sa driver's seat at napahilamos na lamang sa mukha. Bumuga pa siya ng isang malalim na hininga at tumatalokbong sa manibela. Hindi niya na alam kung ano pa ang gagawin. Tutuloy ba siya sa meeting o babalik sa kinaroroonan ni Elsa? Maya-maya ay kinuha ni Joshua ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng kanyang sekretary. Ipinapaalam niyang hindi siya makapunta sa meeting at ikinansila na lamang muna ito. Pinaandar ni Joshua ang kotse at nagbaneho. Huminto siya sa iskinita dahil hindi nakakapasok sa sasakyan. Bumaba siya at naglakad papunta sa bahay ni Elsa. Nang makarating sa bukana ng pinto ay narinig niya ang pag-uusap ng mag-ina. Sa susunod, huwag kang basta-bastang maniniwala sa mga taong hindi mo kilala. Paano kung ikaw ang mapahamak? Marami ang sindikato sa panahon ngayon, anak. Kaya sana huwag ka na umalis sa bahay. Naintindihan mo? Ako na ang bahalang maghanap ng makakain natin. Pero Mama, may sakit ka. Tsaka halata naman na magkakilala kayo ng lalaki kasi alam niya ang pangalan mo. Wala kang alam, Jepoy. Kaya hindi natuloy ang sasabihin ni Elsa dahil inaatake na naman siya ng sakit ng tiyan. Namimilipit siya sa sobrang sakit at hindi ito makayanan. Mama! Pumalahaw ng iyak si Jepoy nang mawala ng malay ang kanyang ina. Nagmadaling pumasok si Joshua at nadatnang nakabulagta sa sahig si Elsa at agad niya itong tinulungan. Tulungan mo po yung mama ko. Nagmamakaawang umiiyak si Jepoy sa harap ni Joshua. Elsa! Elsa! Tawag ni Joshua sa babae at napagtanto niyang sobrang init nito. Walang salitang binuhat ni Joshua si Elsa palabas ng bahay habang nakabuntot si Jepoy. Sinakay niya sa sasakyan ang mag-ina at dinala sa ospital. Sa sobrang gaan ng katawan ni Elsa ay hindi nahirapan si Joshua sa pagbubuhat nito. Mabuti na lang at hindi gaanong marami ang pasyente kaya kaagad na asikaso ng doktor ang babae. May intestinal gastritis po ang pasyente at kailangan niyang maoperahan agad. Dahil kung hindi ay, puputok ang kanyang appendix at posible na maaari niya rin itong ikamatay. Pagpapaliwanag ng doktor na ikinagulat ni Joshua. Mamamatay
na ba mama ko? Umiiyak na tanong ni Jepoy. Naawa si Joshua kay Jepoy. Masyado pa itong bata para mawala ng ina. Dok, pakiusap. Gawin mo ang lahat para mailigtas ang buhay ni Elsa. Ako na po ang bahala sa bayarin. Malumanay na sabi ni Joshua. Pakipila pa na lang po ang form, Mr. Sanchez. Sabi ng doktor. Matapos filapan, ang form ay kaagad na isinagawa ang operasyon ni Elsa at ilang oras na naghihintay sa labas ng operating room si Joshua at Jepoy. Nakita ni Joshua ang sobrang lungkot na mukha ng bata at kanina pa itong hindi umiimik. Jepoy, may itatanong na sana ako. Nagdadalawang isip na usal ni Joshua. Ano po yun? Balik tanong ni Jepoy. Nasaan pala ang tatay mo? Muling tanong ni Joshua. Wala po akong tatay. Simula po pinanganak ako, wala yung pinakilalang tatay si mama sa akin. Kagad na sagot ni Jepoy. Nagulat si Joshua sa nalaman. Buong akala niya ay sumama si Elsa sa ibang lalaki at pinanindigan. Sabay na tumingin si Joshua at Jepoy nang bumukas ang operating room. Lumabas doon ang doktor at na nakangiti. Kagad namang tumayo ang dalawa. Success po ang operasyon. Mamaya ay ililipat na siya sa ibang kwarto. Anang doktor. Maraming salamat po, Dok. Agarang sagot ni Jepoy, lalo't kanina pa siya nagugutom. Dinala ni Joshua si Jepoy sa pinakamalapit na restaurant at nag-order ng maraming pagkain. Wow, ang dami. At mukhang masarap. Natatakam na bulalas ni Jepoy habang nakatingin sa mga pagkain. Kumain ka na. Para sa iyo lahat yan. Nakangiting sabi ni Joshua. Ipinatong niya ang 2 siko sa lamesa habang pinanood si Jepoy na isa-isang tinitikman ng mga pagkain. Chicken joy, hotdog, spaghetti, at ice cream ang in-order niya. Alam niya kasing paborito ito ng kainin ng mga bata. Ang sarap po. Puno ang bibig na sabi ni Jepoy. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Kadalasan kasi ay gulay ang ulam namin. Minsan ay purong kanin lang ang kinakain namin. Dagdag ng bata. Bahagyang ngumiti si Joshua at naawa sa bata. Sa sitwasyon ng buhay nilang mag-ina, mukhang malabo nga talaga itong makakain ng masasarap. Tumunog ang cellphone ni Joshua at dinukot niya iyon sa bulsa. Nang mabasa ang pangalan ng caller ay tumayo siya. Magpakabusog ka, Jepoy. Sasagutin ko lang ito, ha? Lumabas ng restaurant si Joshua, saka palang sinagot ang tawag. Hello? Nasaan ka? Bakit hindi ka sumipot sa meeting? Boses ng babae. Ma'am? Mas may kailangan kasi akong puntahan. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa kumpanya? Galit na tanong ng ina sa kabila. Bumuntong hininga si Joshua bago sumagot. Yes, ma. Okay, fine. Umuwi ka na pagkatapos mo riyan. Hinahanap ka na ni Melanie. Ma? Hello? Inis na tinignan ni Joshua ang cellphone ng pinutol ni Bernadette ang kabilang linya. May sasabihin pa sana siya. Ibinulsa ni Joshua ang cellphone at bumalik na lang sa loob. Nadatnan niya si Jepoy na nag-e-enjoy sa kinakain na ice cream at mga may sauce pa ng spaghetti sa labi nito. Pinanood niya ang bata hanggang sa matapos. Salamat po. Sambit ni Jepoy nang makadighay. Busog na busog siya habang hinahawakan ng tiyan. Ano, tara na? Pagyaya ni Joshua. Nag-order din muna siya ng pagkain para i-take out. Bumili din siya ng prutas at tubig sa labas bago sila bumalik sa ospital. Pagdating sa ospital ay nasa private room na si Elsa at tulog pa rin. Nilapag ni Joshua ang mga dalang pagkain sa side table at kinausap si Jepoy. Dito ka lang, ha? Huwag kang aalis sa tabi ng mama mo. Bantayan mo siya dahil kailangan ko na munang umalis. Habili ni Joshua sa bata. Opo. Kinuha ni Jepoy ang laroang binili ni Joshua kanina at nagpunta sa sofa at doon naglaro. Tahimik na lumapit si Joshua sa harapan ni Elsa. Pinagmasdan nito habang nakapikit ang mga mata. Magpagaling ka, Elsa. Dahil kailangan ka ng anak mo. Sobrang inosente pa siya para sa piti nito. Alam kong matapang at matatag ka. Kaya laban lang. Dahan-dahan na inilapit ni Joshua ang kaniyang kamay sa mukha ni Elsa at hindi mapigilan ang sariling haplusin ang pisngi ng babae. Kahit pumayat ka at maputla ka, ay lumulutang pa rin ang iyong natural na ganda. Manang-mana sa iyo si Jepoy. Nang mapagtanto ni Joshua ang kanyang ginawa, ay kaagad siyang lumayo at naglakad patungo sa pinto. Hindi niya alam kung bakit niya yun ginawa. Narinig ni Elsa ang lahat ng sinabi ni Joshua maging ang mga yapak ng lalaki hanggang sa pagsara ng pinto.
Saka pa lamang siya nagdilat ng mata. Hindi niya kayang harapin si Joshua kaya nagpanggap na lamang siyang tulog kahit kagigising niya lang. Hindi niya alam paano ito pasasalamatan. Araw-araw dumadalaw si Joshua sa ospital at bawat punta niya sa silid ni Elsa ay nadanatnan niyang tulog ang babae. Sinadya naman ni Elsa na magpanggap na tulog dahil wala siyang mukhang maihaharap kay Joshua. Hanggang sa ikapitong araw ay lalabas na si Elsa, saka pa lamang siya nadatnan ni Joshua at nakausap. Kamusta na ang pakiramdam mo? Okay na ako, sagot ni Elsa na di makatingin kay Joshua dahil nakatitig sa kanyang lalaki at naiilang siya. Mabuti naman. Kinuha ni Joshua ang mga gamit at sabay silang lumabas ng ospital. Hindi nakatanggi si Elsa sa pimimilit ni Joshua na ihatid sila sa kanilang bahay. Habang nasa biyahe ay nag-iisip siya ng paraan kung paano ito tuluyang lumayo sa kanilang mag-ina. Sa huli ay nakapagdesisyon siya na sabihin ng lahat. Nang makarating sa tapat ng bahay ni Elsa ay huminto siya at humarap kay Joshua. Habang si Jepoy ay naunang pumasok sa bahay. Maraming salamat sa mga tulong na ginawa mo para sa amin, anak ko Joshua. Hindi ko ito kakalimutan at huwag kang mag-alala. Dahil hahanap ako ng paraan para mabayaran ka. Sinserong saad ni Elsa. Isa lang, ang hihingiin ko sa iyong kabayaran. Elsa, alam kong kaya mo itong ibigay eh. Ano yun? Tanong ni Elsa kahit may hula na siya kung ano iyon. Namutawi ang katahimikan at nagkatitigan silang dalawa ng ilang segundo. Sagutin mo ko ng totoo. Bakit mo ko iniwan? Bakit umalis ka nang walang paalam? Biglang sumeryoso ang mukha ni Joshua habang binibigkas sa mga katagang iyon. Bahagyang ngumiti si Elsa saka tumungo. Maniniwala ka ba sa mga sasabihin ko? Maniniwala ako dahil alam kong hindi ka sinungaling. Simulat sa pool ay hindi ka naman nagsisinungaling sa akin. Biktima ako ng panggagahasa sa mabait at responsable mong stepfather Joshua. Walang alinlangan ngunit may diin ang pagkasabi ni Elsa na ikinagulat ni Joshua. Napaawang ang labi ni Joshua at nalaki ang mga mata. Hindi kagad na iproseso ng kanyang utak ang mga narinig. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Elsa. Imposible! Naisambit ni Joshua. See? Alam kong hindi ka maniniwala pero yun ang totoo. Bakit hindi mo tanungin ang mama mo? Pero sa bagay, kahit siya hindi ako paniniwalaan at mas pinili niyang ipagtabuyan ako at palayasin. Alam ni Mami, bakit hindi mo sinabi sa akin na gano'n ang nangyari? Tanong muli ni Joshua na may panghihinayang. Dahil alam kong hindi ka rin maniniwala na tulad ng mami mo. Katulad ngayon, mas pinaniniwalaan mo ang santo, mong ama-amahan kaysa sa akin. Siguro nga pinandidirihan mo na rin ako, hindi ba? Hindi nakasagot si Joshua. Gulong-gulo ang isipan niya sa mga nalaman. Wala sa sariling naglakad siya palayo kay Elsa. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Elsa habang papalayo si Joshua. Ngayon lang niya hinayaang tumulo ang mga luha na kanina pa pinipigilan. Meron sa loob niyang nalumo at nadismaya dahil hindi naniwala si Joshua sa kanyang sinabi. Walang naniniwala sa kanya. Tama lang ang naging desisyon niya noon na lumayo. Ngunit bakit kung kailan iniibig niya o nililibing sa limot, ang masalimuot na pangyayari ay kusa naman itong hinuhukay ng tadhana. Bakit kailangan pa nilang magtagpong muli? Muling nanunumbalik sa isipan ni Elsa ang sakit na dinanas kaya walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Habang panahon na rin itong noong huli siyang umiyak. Mama, tingnan mo. Tawag ni Jepoy. Madaling nagpunas ng luha si Elsa nang marinig ang tawag ni Jepoy. Pumasok na rin siya sa bahay at nagulat nang makita ang maraming groceries sa lamesa. May prutas at isang sakong bigas sa gilid ng mesa. Mahigit 2 buwan din nila itong kakainin. Alam niya kagagawa nito ni Joshua. Samantala, lasing na umuwi si Joshua at marahas na pinahinto ang sasakyan sa labas ng mansyon at bumaba sa padambang isinara ang pinto ng kotse. Gumigewang pa siya habang naglalakad sa kalasingan. Good afternoon, sir. Pagbati ng 2 gwardya. Hindi naman pinansin ni Joshua ang dalawa at patuloy na pumasok. Mami! Sigaw niya pagpasok sa pinto. Mami! Kaagad bumaba ang ginang mula sa taas at nagtatakang lumapit kay Joshua. Oh, iho. Anong nangyari sa'yo at naglalasing ka? Nag-away ba kayo ni Melanie? Tanong ni Bernadette. Ano ang nangyari sa Frozen Hotel ng birthday mo? 7 taon na nakakalipas. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anggil ni Joshua.
Nagulat si Bernadette sa tanong ni Joshua at hindi agad siya nakasagot. Tila binabalikan pa niya sa isip kung ano ang mga kaganapan ng panahong iyon. "Oh, wala naman. Tsaka, ang tagal na noon kaya wala na rin akong maalala. Bakit ba?" Nauutal na sagot ni Bernadette. Ano ang nangyari kay Elsa? At bakit bigla siyang umalis nang walang paalam? Bakit bigla niya akong iniwan? Nalalangong tanong ni Joshua. Lasing man ay mababasa ang lungkot sa mukha ng binata. Kasi nga 'di ba? Sumama siya sa lalaking nakabuntis sa kanya. Nabasa mo mismo ang sulat niya noon. Naiinis na sagot ni Bernadette. Hindi ako naniniwala. Anas ni Joshua at ibinagsak ang sarili sa sofa. Anak, lasing ka lang. Matulog ka muna para maimasmasan ka. Pag-aalon ni Bernadette sa anak. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Umiiyak na sambit ni Joshua habang nakapikit. Hanggang sa nakatulog at patuloy niyang sinasambit ang katagang iyon. Ano nangyayari dito? Tanong ng isang Ginoo na kararating lang. Ang pangalawang asawa ni Bernadette. Ewan ko sa batang to. Biglang nagtanong kung anong nangyari sa Frozen Hotel nung birthday ko. Sagot ni Bernadette sa asawa. Anong sinagot mo? Natarantang tanong ng lalaki. Ano ba, Henry? Huwag kang ngang mataranta. Siyempre wala akong sinabi. Anas ni Bernadette. Ay, mabuti naman. Nakahinga na manawag si Henry. Ayaw kong masira ang magandang tingin ni Joshua sa akin bilang kanyang pangalawang ama. Umirap lamang si Bernadette bago tinawag ang mga katulong upang pagtulungan ipasok si Joshua sa kwarto. Kinabukasan ay nagising si Joshua na sobrang sakit ng ulo. Napilitan siyang bumangon at naligo para maging presko ang katawan lalo't nangangamoy alak siya. Habang naliligo ay muling pumasok sa isip niya ang mga sinabi ni Elsa. Pagkatapos maligo ay tumunog ang cellphone ni Joshua at tinignan niya ito. Si Dexter ang matalik niyang kaibigan at may-ari na ng Frozen Hotel. Hello, bro? Bro, may ipapakita ako sa'yo. Sagot sa kabilang linya. Okay, papunta na ako dyan. Kagad nagbi si Joshua at nagmadaling bumaba. Hindi pa man siya nakabababa ng hagdan ay nakita na niya ang kanyang ina at ang asawa nito na nagkakape. Good morning, Iho. Halika at saluhan mo ko magkape. Paanyaya ni Henry. Huminto si Joshua sa harapan ng mag-asawa at matalim na tinitigan si Henry na ikinailang ng Ginoo. Son, anong klaseng titig yan? Agaw pansin ni Bernadette. Halika, maupo ka muna at ipagtitimpla kita ng kape. Sabi ng kanyang ina. No need. Walang pasintabing umalis si Joshua at sumakay sa kotse. Dumiretso si Joshua sa Frozen Hotel at nakaabang ang kaibigan niyang si Dexter sa bukana ng hotel. Anong nakita mo? Tanong ni Joshua at nasasabik siyang makita ang tinutukoy ni Dexter. Pinakaiusapan niya ang kaibigan na halongkatin ng CCTV cameras noong taon na yun. Gusto niya masiguro kung totoo nga ang sinabi ni Joshua. Dahil oras na mapatunayan ito, ay hindi niya alam kung ano ang magagawa niya sa taong trumaydor sa kanya. Hindi maaaring walang hustisya para kay Elsa. Malalaman mo pagdating mo dun. Sagot ni Dexter. Pumasok sila sa isang private room kung saan nakahanda ang laptop. Maswerte ka. At nakita ko pang memory card na ito. Taon-taon kasi nagpapalit ako ng memory card ng mga CCTV para hindi ba full storage. Saad ni Dexter bago umupo. Sinimula ni Dexter na i-play ang video kung saan karga ni Henry ang walang malay na si Elsa. Ipinasok ito sa room 63 saka isinara ang pinto. Sunod naman ay pinalabas ay ang pagbukas ni Elizabeth ng pinto at kitang-kita mula sa pintuan ang kababuyang ginawa ni Henry kay Elsa. Umiyak si Elsa at walang laban dahil nakagapos ang dalawang kamay sa ulunan ng kama. Hayop! Sigaw ni Joshua. Nangit-ngit siya sa galit at tiimbagang kinuyom ang dalawang kamao. Nanginginig ang mga kamay at gustong manuntok ng tao. Bago ito, may isa pang nauna at magugulat ka sa makikita mo. Saad ni Dexter. Binuksan ni Dexter ang isa pang video kung saan makikitang inakay ni Melanie ang nahihilong si Elsa papasok sa room 59. Ito ang kwarto na nakahanda para kay Elsa at Joshua ng gabing iyon. Lumabas si Melanie at hindi nagtagal ay pumasok si Joshua na lasing. Makalipas ang 10 minuto ay magkasunod na pumasok si Melanie at Henry. Makikita mula sa labas sina Joshua at Elsa na magkayakap na natutulog. Kinuha ni Henry si Elsa
at dinala sa room 63. Tanda ko ang gabing iyon. Hinahanap ka ni Melanie sa akin at sinabi kong nagtungo ka sa inyong kwarto upang matulog. Tsaka si Melanie rin ang nagpa-reserve sa room 63 para daw sa kanilang dalawa ng boyfriend niya. Pagkikwento ni Dexter. Sa madaling salita, pinagplanuhan nila ng tiyuhin niya ang gagawin nila nung gabing iyon. Pinalabas niyang may nangyari sa amin dalawa at saktong pinalayas ni Mami sa Elsa. Nanggagalaiti sa nasabi ni Joshua. Hindi niya matanggap na pinagkaisahan siya ng kanilang pamilya. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Dexter. Pagbabayarin ko ang mga hayop na yan. Banta ni Joshua. Huwag ka magpadalos-dalos, lalo na't 7 taon na ang lumipas. Kailangan mo rin sa Elsa para iakyat ng kasong yan. Suwestyon ni Dexter. Tsaka, may kailangan ka pang malaman bukod sa natuklasan mo ngayon. Hindi ko lang sinabi sa iyo noon dahil alam kong hindi ka maniniwala. Matapos ang pag-uusap nilang magkaibigan ay nagpaalam na si Joshua. Dumiretso siya sa opisina upang tapusin ang naiwang trabaho kahapon. Halos 2 linggo siyang abala sa trabaho at may mga importanteng nilalakad. Isang araw ay nagpunta si Melanie sa opisina ni Joshua at halos nagwala sa galit. Bakit hindi ka umuwi ng bahay? Saan ka tumuloy? Sino babae mo? Galit na tanong ni Melanie matapos ipalo sa lamesa ang 2 kamay. Anong karapatong para sigawan ako? Kalmadong tanong ni Joshua at tiniklop ang librong binabasa. Sagutin mo ko! Huwag mo ko baliktarin ng tanong! Muling sigaw ni Melanie. Marami akong babae at wala kang pakialam kung sino sa kanila ang inuuwian ko. Tumayo si Joshua at ibinalik ang libro sa lalagyan. Tsaka, bahay ko iyon at bibigyan kita ng 2 araw upang mag-impake. Pinapalayas sa kita ron. Naglakad patungo sa pinto si Joshua, ngunit madaling nakaharang si Melanie. Fiancé mo ko. Magiging asawa mo ko sa hinaharap kaya hindi ako aalis. Giit ni Melanie. Iisa lang ang fiancé ko. At iyon ay walang iba kundi si Elsa lamang. Elsa na naman? Matagal ka nang iniwan ng babaeng yun. Masaya na siya sa piling ng Hindi na ituloy ni Melanie ang naisabihin nang bigla siyang sinakal ni Joshua. Dare to say it again and I will kill you. Mariin na banta ni Joshua at marahas niyang binitawan si Melanie. Walang kasal na magaganap. So stop dreaming. Tuluyang lumabas si Joshua at iniwan ang babae sa loob. Napahawak sa leeg si Melanie at umuubo. Hindi niya akalaing gagawin ito ni Joshua sa kanya. Kung kailan nalalapit na ang kanilang kasal, ay saka pa ito nangyayari. Samantala, katatapos lang ng ginawang bibingka ni Elsa. Napangiti siya dahil nakumpleto niya ang 100 piraso at ibebenta niya ito roon sa labas ng high school. Malaki-laki rin ang kikitain niya kapag naubos lahat ito. Nagbihis si Elsa ng damit na mas presentabeng tingnan. Suot niya ay puting blusa at itim na paldang hanggang tuhod. Tinirintas niya rin ang buhok at mas aliwalas tingnan ang kanyang mukha. Kukunin na sana niya ang nakasabit na sling bag nang may taong kumatok sa kanya. Binuksan niya ito at bahagya siyang nagulat bago nakabawi. Hi. Ano ginagawa mo rito, Joshua? Tanong ni Elsa sabay nag-iwas ng tingin. Ang akala niya ay tuluyan itong nadismaya at lalayo sa kanya noong huli nilang pag-uusap at hindi na magpapakita kailanman. Gusto kitang makita. Patay mali siyang sagot ni Joshua at walang paalam na pumasok. Nasaan si Jepoy? Nasa eskwelahan. Wow. Mukhang masarap to ha. Patikim ha. Kagad na kumuha ng isang bibingka si Joshua at sinimulang kainin. Teka! Pigil ni Elsa, ngunit huli na. Sarap. Sambit ni Joshua habang patuloy ang pagkagat sa bibingka. Paninda ko yan. Bayaran mo para may buwan na mano. Napairap na, sabi ni Elsa. Hindi niya alam kung matutuwa o maiinis sa ginawa ng binata. Magkano ba to? 10 piso ang isa. Dinukot ni Joshua ang pitaka at kumuha ng 500 sa inabot kay Elsa. Tiran mo ko ng 10 piraso ha. Wala akong sukli. Palitan mo ng 100. Libre ko na yung isa sa'yo. Kaagad namang pinalitan ni Joshua ang pera, saka iyon tinanggap ni Elsa. Hindi rin ito tatanggapin kung sasabihin niyang keep the change na lang. Binalot naman kaagad ng babae ang 5 pirasong bibingka at inabot kay Joshua. Umalis ka na dahil aalis ako. Pagtaboy ni Elsa sa binata. Grabe ka naman.
Tinanggap ni Joshua ang plastic ngunit kasama niyang hinawakan ang kamay ni Elsa at hinila papalapit sa kanya. Napasubsob si Elsa sa kanyang dibdib. Saka binuhos na niya ang pagkakataon na mayakap ng mahigpit ang babae. Napapikit siya nang mariin habang dinarama ang init na matagal na niyang hindi naranasan. Hindi makagalaw si Elsa at nagulat dahil sa ginawa ni Joshua. Ramdam niya ang init at mahigpit nitong yakap na matagal na niyang inaasam. Please, wag mo kang ipagtabo yan. Bulong ni Joshua at naramdaman naman ni Elsa ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Hinayaan ni Elsa si Joshua hanggang sa kakusa na itong bumitaw sa kanya. Inaamin niya rin sa kanyang sarili na gusto niya ang ginawang pagyakap ng binata sa kanya. Tapos ka na bang mag-emote? Aalis na ako. Pwede ba ako sumama? Nakangiting tanong ni Joshua matapos itong kumalas. Bala ka sa buhay mo. Kagad tumalikod si Elsa kay Joshua at lihim ng umiti. Meron sa kaloob-looban niya ang masaya na makita at makasama ang dating nobyo. Akin na. Ako na magdadala nito. Inagaw ni Joshua ang basket at binitbit palabas. Walang nagawa si Elsa kundi sumunod. Hayaan niya na lamang na si Joshua dahil alam niyang hindi niya rin naman ito mapipigilan. Kilalang kilala niya ang binata. Kapag gusto ang isang bagay ay walang sino man ang makakapigil dito. Malilate lamang siya kapag makikipagtalo siya dito. Pinawisan si Joshua nang makarating sila sa high school. Medyo malayo-layo kasi ang kanilang nilakad. Pumuwesto si Elsa sa gilid ng gate at maya-maya pa ay naglabasan ang mga estudyante. Naupo si Joshua sa di kalayuan at laging nakatingin kay Elsa. Ngayon niya lang napansin ang pagbabago ng katawan nito na unti-unting bumabalik sa dati ng pangangatawan. Kaya noong ginaya ni Melanie ang pananamit ni Elsa ay nagalit talaga siya. Nang mapansin ni Joshua na walang gaanong bumili sa bibingka ay naisipan ni Joshua na tulungan si Elsa. Tumabi siya sa babae at nanghihikayat ng mga mamimili at biglang dumami ang mga estudyante. Karamihan ay mga babae. Mapapakinabangan din palang kagwapo mo, no? Pabirong bulong ni Elsa kay Joshua habang nagpipigil ng ngiti. Oo naman. Kaya nga di ba minahal mo ko, di ba? Bulong din ni Joshua kay Elsa, sabay kindat. Madaling nag-iwas ng tingin si Elsa kay Joshua dahil pakiramdam niya ay namumula ang kanyang pisngi dahil sa sinabi nito. Yapang, mahinang asik ni Elsa at umiiling. Hindi pa man natatapos ang recess time ay naubos na ang paninda ni Elsa at iyon ay sa tulong ni Joshua. Ay, sa wakas, naubos din. Salamat sa tulong mo, Mr. Pogi. Pangaasar ni Elsa sabay kuha sa basket at naunang naglakad pa uwi. Uy, wala bang libre dyan? Pabirong tanong ni Joshua habang nakasunod kay Elsa. Wala. Iipunin ko to para pambayad ng utang. Napailing si Joshua sa kanyang narinig. Alam niya ang tinutukoy nitong utang. Mama, Mama, Humahangos na sumalubong si Jepoy sa kanila. Anak, bakit humahangos ka? nasunog pong bahay natin. Ano? Binitawan ni Elsa ang basket at tumakbo hanggang sa makarating sa tapat ng kanilang bahay. Nilamon na ng apoy ang kanilang munting tahanan na ikinalugmok ito ni Elsa sa lupa. Napaluha siya habang nakatingin sa apoy. Nakalimutan niyang patayin ang apoy kanina bago umalis dahilan ng pagkasunog. Wala na tayong matutulugan, Mama. Wala na tayong pagkain, nasunog lahat. Malungkot na saan ni Jepoy at yumakap kay Elsa. Huwag ka mag-alala anak. Hindi kita pababayaan. Nakagamot pala ang sunog, Mama. Anong sinasabi mo? Umuwi kasi ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan. Pero nung nakita ko na susunog ang bahay natin, ay biglang nawala ang sakit. Mahinang na bahagikik si Joshua sa sinabi ng bata. Hindi niya akalaing magbibiro ito sa ganong sitwasyon. Ikaw talagang bata ka. Nakuha mo pang magbiro. Nasunugan na nga tayo oh. Pigil tawa na sabi ni Elsa sabay yakap sa anak. Hindi siya nagsisisi na dumating sa buhay niya si Jepoy. Ito lamang ang tanging nagbibigay ng ligaya sa kanya. Inspirasyon niya ito sa buhay upang magsikap. Maghapon na walang imik si Elsa at panayang tingin lang sa bahay na ngayon ay naging uling na. Hindi niya alam paano makakabangon sa trahedyang ito. Elsa, sumama kayo sa akin. Doon na kayo tumira kasama ko. Naku, hindi na Joshua. Hahanap na lang ako na matitira namin ng pansamantala. Agarang tanggi ni Elsa.
Nahihiya na kasi siya kay Joshua lalo at malaki ang nagastos nito noong operasyon niya. Sobra sa 300,000. Sige na, kahit pansamantala lang muna ang mahalaga, ay ligtas kayong dalawa. Sige na mama, sumama na lang tayo kay sir. Hindi na nakapagpigil si Elsa sa alok ni Joshua lalo na't nagpupumilit din ng kanyang anak. Mula siyang mapapala kung maiiralin ang kaniyang pride. Iniisip niya rin kasi ang kaligtasan ni Jepoy. Dinala ni Joshua ang mag-ina sa kanyang condo unit. Nagdiwang ang kalooban niya ngayong makakasamang mula si Elsa sa araw-araw. Tila nagpapasalamat pa siya sa nangyaring sunog. Wow, ang ganda dito. Bulalas ni Jepoy pagkapasok sa unit ni Joshua. Parang palasyo. Huwag kang maglilikot ha. Baka makabasag ka ng mga gamit. Paalala ni Elsa sa anak at tumango naman ito. Baka makita kami ng mami mo rito. Nag-aalalang baling ni Elsa kay Joshua. Huwag kang mabahala, dahil wala nakakaalam sa lugar na ito. Lihim lang na binili ni Joshua ang unit na ito at walang sino man ang nakakaalam. Dito siya tumatambay kapag ayaw niyang umuwi sa kanyang bahay. Naiirita siya kapag nakikita niya si Melanie doon. Itinuro ni Joshua ang magiging kwarto nilang mag-ina at sobrang saya ni Jepoy. Sumampa ito sa malambot na kama at tumalon-talon sa tuwa. Nagluto si Joshua ng hapunan. Tosino at itlog ang kanyang niluto upang mapadali lang dahil gabi na. Pareho silang tatlo na walang pananghalian kanina dahil sa nangyari. Pagkatapos ng hapunan ay kagad din na nakatulog si Jepoy. Hindi nakatulog si Joshua kaya naisipan niyang lumabas para kumuha sana ng alak. Ngunit natanaw niya si Elsa na nakatayo sa glass wall habang nakatingin sa mga ilaw sa labas ng building. Lumapit siya at huminto sa tabi ng babae. Hindi ka rin ba makatulog? Anong iniisip mo? Marami. Hindi na nagsalita si Joshua at sinamahan na lamang niya si Elsa. Ilang minuto silang tahimik hanggang sa nagsalita ang isa. Hindi ka ba galit sa akin, Joshua? Diretsong tanong ni Elsa habang nanatili sa labas ang tingin. Nilingon ni Joshua si Elsa ngunit hindi siya sumagot. Tinitigan niya ang maamong mukha nito, bagay na matagal na niyang hindi nagawa. Kung ganon, ay sa litrato lang siya nakatitig. Ngayon, ay harap-harapan na. Bakit ang bait mo pa rin sa akin sa kabila ng nagawa kong kasalanan sa'yo? Bakit tinutulungan mo kami? Hindi ba dapat ay kamuhian mo ko? Lalo na ang anak ko. Patuloy na tanong ni Elsa. Bumuntong hininga si Joshua at ibanilig sa labas ang paningin. Dati nagalit ako sa ginawa mo. Pero ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit mo iyon nagawa. Batid ko ang pakiramdam mo noong mag-isa ka lang. Hindi biro ang mag-isa. Bagay na hindi ko kinaya noong nawala ka. Mahinang sabi ni Joshua. Napalingon si Elsa kay Joshua. Bahaga itong nakangiti ngunit mababasa niya ang matinding kalungkutan sa mukha ng binata. Nadepress ako. To the point na muntik na mabaliw kakaisip ko saan ako nagkulang. Kung minahal mo ba talaga ako? At anumang sandali ay tutulo ito. Parang pinipiga ang kanyang puso sa mga narinig. Tila ba bumabalik ang sakit na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ako ba talaga ang mahal mo? Noong panahong iyon? Biglang tanong ni Elsa kaya napalingon si Joshua sa kanya na may pagtataka. Nagtagpo ang kanilang paningin ngunit agad umiwas si Elsa at pinunasan ng luha. What do you mean? Nakita ko kayong dalawa ni Melanie sa kwarto ng sinabing o ng gabing iyon. Pareho kayong hubad at magkayakap sa isa't isa. Nanlumo ako. Akala ko ay may mapagsusumbungan ako sa ginawang kahayupan ni Sir Henry sa akin. Pero wala pala. Kaya nagpasya na lang akong umalis. Pagkikwento ni Elsa na ikinagulat ni Joshua. No! Walang nangyari sa amin ni Melanie. Lasing ako nung gabing iyon kaya nakatulog agad ako. Parte lamang iyon ng plano nila upang paghiwalayin tayo. Natatarantang mga tuwira ni Joshua at nagtagumpay sila. Ngumiti naman si Elsa sa katumingin kay Joshua. Hayaan mo na. Nangyari na ang lahat. Sa huli ay naghiwalay rin tayo. May kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Pumihit patalikod si Elsa at humakbang ngunit hindi pa man siya nakalalayo ay mahigpit siyang niyakap ni Joshua sa likuran. Nagkalayo lang tayo, pero hindi naghiwalay. Malungkot na bulong ni Joshua. Isang mahigpit na yakap ang iginawad niya kay Elsa. Kailanman ay hindi niya inisip na naghiwalay sila. Palagi ako nagdarasal at umaasa na babalik ka at magpapaliwanag.
Dahil handa akong patawarin ka. Dahil mahal na mahal kita. Kaya bumalik ka na sa akin, Elsa. Namangha si Elsa sa kanyang narinig mula kay Joshua. Kabaliktaran nito sa iniisip niya na baka kinasusuklaman siya ng binata dahil sa ginawang pekeng liham na't kinalimutan sa huli. Pero marami na akong tao, Joshua. Hindi ako nararapat sa'yo. Lumuluhang sambit ni Elsa. Lumipat si Joshua sa harapan ni Elsa at hinawakan ang magkabilang pisngi sa kapinahid ng luha gamit ang hinalaki. Hindi mo ginusto ang nangyari. Kaya huwag mo isipin na marumi ka. Isipin mo na lang na panaginip lang ang lahat ng iyon. Pangaalo ni Joshua at mahigpit na niyakap si Elsa. Si Jeffoy. Handa akong tanggapin ng bata. Walang kasalanan si Jepoy. Inosente siya sa mga nangyari. Humahagulgul sa iyak si Elsa habang yakap si Joshua. Ngayon lang siya nakaramdam ng kapayapaan sa mga bisig ng binata. Unti-unting bumabalik ang tiwala ni Elsa sa sarili. Araw-araw pa naramdam ni Joshua na sa kanya na importante siya at karapat dapat mahalin. Pinasyal ni Joshua ang mag-ina sa mall upang ipagbili ng mga bagong damit. Kumain sila sa labas at pumasyal sa mga lugar na hindi pa nila napuntahan noon. Huli nilang pinuntahan ay ang Sky Bay Walk at sabay pinanood ang paglubog ng araw. Sa sobrang pagod ay nakatulog si Jepoy at naiwan sa loob ng sasakyan. Magkatabing nakaupo sa seawall sina Joshua at Elsa habang parehong may bitbit na can beer. Ang ganda ng view. Sayang at maga nakatulog si Jepoy. Hindi niya tuloy nakita. Hayaan mo na. Sa susunod, babalik tayo dito. Hindi na nagsalita si Elsa at in-enjoy niya na lang ang ganda ng tanawin. Mabuti at hindi mo idinakwil si Jepoy. I mean, kadalasan sa ibang nangyayaring ganyan ay hindi kayang mahalin ng bata. Pagbubukas ni Joshua ng topic, dugot laman ko pa rin siya at wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari. Tsaka hindi ko siya itinuring na iba simula nung nalaman kong buntis ako. Ewan ko ba pero mas iniingatan ko siya sa araw-araw hanggang sa isinilang siya. Isa siyang biyaya para sa akin. Nakangiting saad ni Elsa habang binabasa ang mga paa sa tubig. Proud ako sa katapangan mo, Elsa. Nagawa mo siyang itaguyod kahit na sobrang hirap. Kinabi ni Joshua ang ulo ni Elsa at isinandal sa kanyang balikat, saka hinagkan ang noon nito. Gabi na, nang makauwi sila sa kondo at kinarga ni Joshua ang bata papunta sa kwarto. Kinumutan niya ito at saktong pumasok naman si Elsa. Magpahinga ka na, alam kong pagod ka. Nakangiti saad ni Elsa sabay binuksan ang kabinet. Hinila ni Joshua ang braso ni Elsa at hinapit sa baywang. Samahan mo ako. Nangaakit na bulong ni Joshua na ikinainit ng pisngi ni Elsa. Ano ka ba? Baka magising ang bata. Palusot ni Elsa sabay iwas ng tingin. Kaya nga pabulong, di ba? Malambing na sagot ni Joshua at pilit hinuhuli ang mga mata ni Elsa na panay naman ang umiiwas dahil sa kanya o sa hiya. Look at me. Napilitan si Elsa na tumingin sa mga mata ni Joshua kahit naiilang. I miss you. Madamdaming saad ni Joshua. Nakikita ni Elsa ang lungkot sa mga mata ng binata. Nagkasama naman tayo ah. Yes, we are. Pero pakiramdam ko sobrang layo mo pa rin. Nagsimulang namasa ang mga mata ni Joshua at hindi nagtagal ay kumawala ang mga luha. Ang taas ng bakod mo, Els. Nakaramdam ng konsensya si Elsa. Kahit ilang linggo na silang mag-asama ay hindi niya magawang ipakita sa binata ang dating siya. Lagi siyang dumidistansya tuwing lalapit sa kanya si Joshua. Siguro ay nasanay siya sa mga panahon na magkalayo sila at dulot na rin ng karanasang hindi malilimutan. Josh, Mahal mo pa rin ba ako? Nandyan pa ba ako sa puso mo? magkasunod na tanong ni Joshua habang patuloy ang pag-agos ng mga luha sa nagpalambot sa puso ni Elsa. Parehong nangungusap ang kanilang mga mata. Imbes na sagutin ay isang halik ang iginawad ni Elsa kay Joshua. Halik na nagsasabi ng katotohanang mahal na mahal niya hanggang ngayon ang binata. Napapikit si Joshua sa ginawang paghalik ni Elsa sa kanya. Natutuwa ang kanyang puso sa nakuhang sagot kaya hindi niya mapigilan ang sarili. Mas hinigpitan niya ang paghawak sa baywang ni Elsa at sinapo ang batok nito. Naging mapusok ang kanilang halikan na tila ba wala ng bukas. Kinabukasan, masayang bumangon si Joshua. Hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi habang inaalala ang magandang nangyari sa nagdaang gabi.
Mas masigla siyang papasok sa trabaho. Ah, good morning. Masayang bati ni Joshua kay Elsa, sabay halik sa noon nito. Kumain ka na, pinagluto kita ng paborito mong adobo. Wow! Thank you, mahal. Si Jepoy, nasaan? Nasa kwarto, naglalaro. Kakain na rin yun mamaya. Pagkatapos magagahan ay nagpaalam na si Joshua upang pumasok sa trabaho. Ginanahan siyang tapusin ang nakatambak na gawain dahil alam niyang may naghihintay sa kanyang pag-uwi. Huminto si Joshua sa ginagawa at napatingin sa pinto nang bigla itong bumukas. Pumasok si Bernadette na halos hindi maipinta sa galit ang mukha nito. Hindi na nagtaka si Joshua kung bakit. Sumugod sa kanya ang kaniyang ina. Marahil ay nagsumbong si Melanie sa naging komprontahan nila noong nakaraan. Totoo bang sinabi ni Melanie? Sigaw ni Bernadette. Ang alin, ma'am? Walang ganang tanong ni Joshua at ibinalik sa papel ang atensyon. Na nagkahiwalay ka sa kanya. Pinalayas mo raw siya at may iba ka na raw na babae? Totoo ba? Galit na tanong ni Bernadette. Saglit nag-isip si Joshua sa kakalmadong tiningala ang nagwawala niyang ina. Ma'am, naniniwala ka naman sa babaeng yun? Alam mo naman na minsan praning yun eh. Nagtatampo lang yun. Kampante niyang sagot. So, hindi totoo ang mga sinasabi niya. Natuloy pa rin ang kasal sa sunod na buwan. Paninigurong tanong ni Bernadette at tumango lamang si Joshua bilang sagot. Kagad kumalma si Bernadette at tila nabunutan ng tinik. Good. Siguraduhin mo lang dahil kung hindi may mananagot ka sa akin. Banta pa nito sa anak bago umalis. Tiimbagang sinundan ni Joshua palabas ang kaniyang ina. Mas minabuti niyang hindi na muna matrigger ang kanyang ina sa mga nangyayari. Hahanap siya ng tamang pagkakataon upang hindi matuloy ang kasal. Hindi sa lahat ay naghihintay siya sa tamang panahon na sabihin kay Elsa ang tungkol kay Melanie. Ngayon lang sila nagkamabutihan at hindi niya kayang sirain ang masayang sandali nilang magkasama. Bago umuwi sa kondo ay bumili si Joshua ng 2 order ng pizza. Paborito itong kainin ni Elsa. Pagbukas niya ng pinto ay sumalubong sa kanya si Jepoy at nagmano. Tuwang-tuwa pa ang bata dahil may daladala siyang pagkain. Nakita ni Joshua na lumabas mula sa kwarto si Elsa kaya bumulong siya kay Jepoy. Dalhin mo sa lamesa at kumain ka na. Nakangiting tumango si Jepoy sabay kinuha ang wax na pizza. Ano naman yung binubulong mo ha? Nakangiting tanong ni Elsa at lumapit. Ibinuka ni Joshua ang 2 braso at kagad namang yumakap si Elsa. Sobra nilang namiss ang isa't isa kahit isang araw lang hindi nagkita. Isinubsob ni Joshua ang kanyang mukha sa leeg ni Elsa at hinahalik-halikan na hinahigik-gik ng babae. Ano ba? Makita tayo ng bata. Mahinang saway ni Elsa. Hindi yun. Nag-enjoy na yun sa pagkain. Sagot ni Joshua na patuloy inaamoy ang mabangong leeg ni Elsa. Nakikiliti ako. Mahinang tawa ang pinakawala ni Elsa dahil sa ginawa ni Joshua. Hanggang sa hindi napigilan ni Joshua ang sarili at binuhat si Elsa papasok sa kanyang kwarto sa baylak ng pinto. Matapos ang pinagsaluhang ligaya ay sumandal sa headboard si Joshua habang yakap-yakap si Elsa. Hinahaplos naman ni Elsa ang makisig na balat ng kasintahan. Magpakasal na tayo, mahal. Napangiti si Elsa at tila nakaramdam ng mga paru-paro na nagliliparan sa kanyang tiyan. Ganon pala ang pakiramdam kapag narinig ang salitang iyon mula sa taong pinakamamahal niya. Papayag ka ba na maging kabiyak ko sa habang buhay? Nilingon ni Elsa si Joshua na may ngiti sa labi. Yes po. Masuyong hinalikan ni Joshua sa labi sa Elsa. Ngayon pa lang ay nagdiwang na ang kanilang mga puso. Kinabukasan ay maagang nagpaalam si Joshua upang pumasok sa trabaho. Hinatid siya ni Elsa sa labas ng unit. Tatawagan na lang kita kapag makakarating ako sa opisina, okay? Hinagka ni Joshua sa noo si Elsa bago pumasok sa elevator. Ingat ka! Pahabol ni Elsa saka bumalik sa loob na ng sumarang elevator. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Elsa. Tumunog ang kanyang cellphone kaya binuksan niya ang message. Kagat-labi siyang nagbasa at ang katagang Miss na agad kita. namula kay Joshua. Napailing na lamang si Elsa. Para bang bago lang sila sa isang relasyon at hindi mapigilang hindi kiligin. Nagtungo si Elsa sa kusina at nilapag ang cellphone sa lamesa para iligpit ang pinagkainan ni Joshua. Maya-maya ay tumunog ang doorbell. Anak, buksan mo ang pinto at baka may nakalimutan ng tito mo. Utos niya kay Jepoy na naglalaro sa living area.
Pero biglang napaisip si Elsa kung bakit kailangan mag-doorbell ni Joshua gayong alam naman nito ang passcode. Mama, may babae naghahanap sa'yo. Sabi ni Jepoy. Nagtaka si Elsa at kinabahan. Buong akala niya ay walang sino man ang nakakaalam sa lugar na ito. Nasa isip niya na baka ang ina ni Joshua ang babaeng tinutukoy ni Jepoy. Inayos ni Elsa ang sarili at nag-inhale-exhale muna siya bago pinuntahan ng babae. Nakatalikod ang babae at sa porma nito ay batid niyang hindi ito si Bernadette. Mas lalong kinabahan si Elsa. Hindi pa man siya nagsalita ay unti-unting lumingon sa kanya ang babaeng buntis. Melanie, ano ginagawa mo rito? Bakit? Bawal bang bumisita sa fiancé ko? Kalmadong tanong ni Melanie. Anong fiancé? Sino fiancé? Pigil emosyon na tanong ni Elsa. May duda siya sa isip ngunit gusto niyang kumpirmahin mula kay Melanie. Hindi mo alam? Si Joshua ang mapapang-asawa ko. Magkakaanak na nga kami oh. Nangiinggit na tura ni Melanie. Nagulat si Elsa sa kanyang nalaman. Literal na nablangko ang kanyang isipan habang nakatitig sa malaking tiyan ni Melanie. Hindi totoo yan. Mahinang usal ni Elsa at nagsimulang mangilid ang mga luha. Bakit hindi mo itanong sa kanya? Kinuha ni Melanie ang cellphone at tinawagan ang numero ni Joshua at sinadya nitong lakasan ng speaker. Hello? Babe, malapit ng rehearsal natin sa kasal. Kailangan nandun tayong dalawa. Malambing na sabi ni Melanie. Okay. Tatawagan na lang kita dahil may importante pa ako nilakad. Sagot ni Joshua sa kabilang linya. Okay, ingat ka babe. Love you. Natutuwang pinutol ni Melanie ang tawag saka nangaasar na tumingin kay Elsa. Oh, ano? Ayaw mo pa rin maniwala? Nanginginig ang buong katawan ni Elsa matapos marinig ang usapan ng dalawa. Tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha at halos nag-blurred ang kaniyang paningin sa dami ng luha. So, alam mong nandito ako? Tanong ni Elsa sabay iwas ng tingin. Aba, oo naman. Pinaliwanag niya sa akin ng lahat. Sobra siyang naawa sa'yo. Kaya tinulungan ka niya pansamantala. Siyempre may pinagsamahan din naman tayo noon kaya hindi na ako tumutol pa. Pagpapaliwanag ni Melanie. Labis na nanlumo si Elsa. Bakit nga ba hindi niya naisip ang mga bagay na ito? Sa haba ng panahon nilang nagkalayo, hindi man lang sumagi sa isip niya ang ganitong mga bagay. O siya, aalis na ako. Babalik ako mamayang hapon kapag nakauwi na siya. Lumabas ng unit si Melanie at naiwang luhaan si Elsa. Nagmadaling pumasok sa kwarto si Elsa at doon binuhos ang maraming luha. Sumandal siya sa pinto at mariin na pumigid. Sinampal siya ng maraming beses ang sarili hanggang sa natauhan siya. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis na nag-empake ng mga damit si Elsa. Kinuha niya rin ang pera sa drawer at lumabas para hanapin si Jepoy. Natagpuan niya sa kusina ang bata na kumakain ng tinapay. Anak, tigilan mo na yan. Aalis na tayo. Hinawakan ni Elsa ang kamay ng anak ngunit natigilan nang tumunog ang cellphone na nakapatong sa mesa. Nakatatak ang pangalan ng tumatawag. Si Joshua. Tara na. Hinila ni Elsa ang anak at iniwan ang cellphone. Wala nang rason upang manatili sila rito. Saan tayo pupunta, Mama? Inosenteng tanong ni Jepoy. Kahit saan basta magkasama tayo. Samantalang sa opisina ay hindi mapakali si Joshua. Maraming beses na niyang tinawagan si Elsa ngunit walang sumasagot. Tanghali na wala pa rin kaya nag-aalala na siya. Napagdesisyon na niyang umuwi muna sa kondo upang suriin ang mag-ina ngunit nagulat siya nang wala ang mga ito. Iniwan din ang bigay niyang bagong cellphone kaya hindi na niya ito makontak. Hindi agad nag-isip ng masama si Joshua at iniisip niya na baka na masya lang ang dalawa at nakalimutan dalhin ang cellphone. Ngunit sumapit ang gabi ay hindi pa rin umuwi ang dalawa. Labis na nabahala si Joshua. Maayos naman sila pagkaalis niya sa umaga. Isa lang na paraan ang naisip ni Joshua. Pinatingnan niya ang CCTV at nakita niya ang lahat. Nasundan pala siya ni Melanie noong nakarang araw at nagpanggap pa itong buntis sa harap ni Elsa. Kinabukasan ay walang sinayang na oras si Joshua. Hinanap niya ang mag-ina. Pinuntahan ang mga lugar na alam niya ngunit hindi niya ito nakita. Halos mawala na siya ng pag-asa. Tumunog ang kanya cellphone at sinagot ang tawag ni Dexter. Hey bro, nakita ko sa Elsa. She's with the kid. Saan? Atat na tanong ni Joshua. Dito, sa South Terminal. Bro, please, pigilan mo sila. Gawin mo lahat para hindi sila makaalis.
Papunta na ako riyan. Kagad na binaba ni Joshua ang cellphone at sumakay sa kotse. Halos pari-pari niya ang sasakyan, makarating lang kaagad sa terminal. Kalahating oras bago nakarating si Joshua sa South Terminal at sa pamamagitan ng text ni Dexter ay natunton niya ang kinaroroonan ni Elsa at Jepoy. Tila nabunutan ng tinig ang lalamunan ni Joshua nang makita ang dalawa na nakaupo sa waiting area. Elsa! Hinihingal niyang tawag sa babae. Nagulat si Elsa, tumayo. Anong ginagawa mo rito? Paano mo kami natuntun? Hindi na mahalaga yun. Ang importante ay naabutan ko kayo. Umuwi ka na, Joshua. Akmang aalis si Elsa ngunit humarang si Joshua. Uuwi ako. Basta kasama ka. Hindi napigilan ni Elsa ang sarili at sinampal si Joshua. Tama na ang panluloko mo sa akin, Joshua! Hinawakan ni Joshua ang magkabilang balikat ni Elsa. Hindi kita niloloko, Elsa. Maniwala ka. Nagpapanggap na nabuntis si Melanie upang lasin ka. Hindi ka agad nakapagsalita si Elsa. Maaaring totoong nagpanggap si Melanie. Ngunit hindi niya rin alam kung nagsasabi ba ng totoo ang binata. Bibilugin mo na naman ang ulo ko? At paasahin? Anas ni Elsa at hindi napigilan ng luha. No! Hindi kita binibilog. Mahal na mahal kita, Elsa. Mahigpit na niyakap ni Joshua si Elsa kahit nagpupumiglas ang babae. Patutunayan ko sa iyo ang totoong sinasabi ko. Kumulas siya sa pagkakayakap at inabot kay Elsa ang envelope na kanina pa niya bitbit. Ano to? Binuksan ni Elsa ang envelope at laman niyon ay ang kanilang mga papeles para sa kasal. Lihim itong nilalakad ni Joshua sa nagdaang linggo kahit hindi pa siya sigurado kung papayag si Elsa. Akala ko ba kayo ni Melanie ikakasal? Nalilitong tanong ni Elsa at hindi makapaniwala. Oo, engaged kami. Simula noong nawala ka. Pero hanggang doon lang yun. May nakatakdang araw para putulan ang pangarap niyang ikasal. Tumungo si Elsa at hindi nagsalita. Naiinis na nahihiya siya. Hindi man lang siya magtiwala sa lalaking mahal niya. Sorry, tanging bigkas niya. Salamat. Naabutan ko kayo dito. Halos pinalipad ko na ang sasakyan hindi ko nga naisip na baka masaktan ko sarili kong buhay dahil mas takot ako mawala ka ulit sa akin. Naluluhang saad ni Joshua. Naantig ang puso ni Elsa sa narinig. Nakonsensya tuloy siya. Maano na lang kung may masamang mangyari kay Joshua sa daan. Talagang hindi niya mapapatawad ang sarili. Sorry, mahal. Muling niyakap ni Joshua si Elsa. Hindi ko kayang mawalay tayo sa isa't isa. Tara na. Nakakaya na sa mga tao pinagtitinginan tayo. Bakit hindi natin isagad ang hiya? Pigil ngiting tanong ni Joshua. Ha? Anong ibig mong natameme si Elsa? Sabay takip na bibig na dahan-dahang lumuhod si Joshua sa kanyang harapan. Itatali na kita, mahal. Hindi ko hahayaan na makawala ka pa. Dinukot ni Joshua ang maliit na kahon sa bulsa at binuksan sa harap ng babaeng mahal niya. Elsa Mendoza, pakakasalan mo ba ako? O pakakasalan kita? Bahagyang natawa si Elsa ngunit hindi may paliwanag ang saya dulot ng mga sandaling ito. Pwede both? Natatawang sagot ni Elsa sabay abot ng kanang kamay kay Joshua. Nakangiting kinuha ni Joshua ang singsing at isinuot sa daliri ni Elsa. Pagkatapos ay tumayo siya at niyakap ng mahigpit ang babae. Sobrang saya niya. Natatawa na lang siya sa isip dahil mas napaaga ang pag-propose niya ng kasal. Imbes na may inihanda siyang venue para sa formal proposal. Ang badoy mo mag-propose, bro. Wala man lang korama romantic. Biglang sulpot ni Dexter sa likuran. Sabay lumingon si Joshua kay Elsa at Dexter. At least ako nag-propose. Ang isa yan, habang buhay na torpe. Nakangising pangaasar ni Joshua kay Dexter. Kainis? Bakit pa ba ako nagpakita rito? Nariltok tuloy ako. Pakaalis na nga. Naiinis na tumalikod si Dexter at naglakad palayo. Pero masaya siyang natulungan ng kanyang best friend. Hindi na nila pinatagal at lihim silang nagpakasal sa civil. Total nasa tamang edad na sila. Nilipat din ni Joshua ng tirahan ng mag-ina sa ibang apartment dahil natuntun na ni Melanie ang condo unit. Kinausap din ni Joshua si Elsa tungkol sa mga plano at kailangan niya muna pansamantalang mamalagi doon sa kanyang bahay. Kapag natapos ang lahat ng ito, 1 buwan tayo mag-honeymoon sa California. Pangako yan, mahal. Pangakong saad ni Joshua sabay halik sa noo ni Elsa. Mag-ingat ka, mahal. Tawagan mo ko lagi, ha? Kumaway na paalam ni Elsa nang sumakay sa kotse ang asawa. Sinakay ni Joshua ang panahon upang
Hindi manghinala si Melanie. Buong akala ng babae ay tuluyang umalis si Elsa. Bahay at trabaho lang ang inatupag ni Joshua hanggang sa dumating ang araw ng kasal. Masaya at nakangiting pumasok si Melanie habang inaakay ng tiyuhin niyang si Henry. Habang si Joshua ay naghihintay sa may altar. Hindi may paliwanag ni Melanie ang sayang nadarama na sa wakas ay magiging Mrs. Sanchez na siya sa araw na ito. Inabot ni Joshua ang kamay kay Melanie at inakay papunta sa tabi niya. Napakaganda ng gown mo. Mas bagay iyan suotin ng asawa ko sa gaganapin namin second wedding. Makahulugang saad ni Joshua na ay kinalito ni Melanie. Sinadya pa niya iyong iparinig sa mga naroon. Father, simulan mo na ang seremonya. At nautos ni Melanie sa pari upang mabaling ang atensyon ng mga tao. Walang kasalang magaganap! Boses na nagmula sa pintuan ng simbahan kaya napalingon ng lahat ng mga taong naroon. Umugong ang usap-usapan sa loob ng simbahan at marami ang napapatanong kung sino ang babaeng tumutol sa kasal. Elsa? Gulat na bigkas na Melanie nang makita ang dating kaibigan. Ano ginagawa mo rito? Galit niyang tanong. Nandito ako para sunduin ang asawa ko. Ano yung pinagsasabi mo? Ako ang magiging asawa ni Joshua at hindi ikaw. Ilusyonada. Singhal ni Melanie. Bahagyang natawa si Elsa na tila ba nangaasar. Melanie. Kahit kailan ay tanga ka pa rin. Sino nagsabing pwedeng ikasal ang taong kasal na? Ikaw ang ilusyonada. Turo ni Elsa kay Melanie. Umalis ka dito. Histeryang sigaw ni Melanie. Aalis lang ako rito kung kasama ko na si Joshua. Elsa, huwag kang manggulo. Umalis ka rito. Galit na sigaw ni Henry. Tiimbagang nilingon ni Elsa si Henry. Huwag ka mag-alala, Sir Henry. Dahil ikaw ang unang aalis ngayon dito. Pumasok ang mga pulis na ikinatuwa ni na Henry at Melanie sa pag-aakalang sa kanila papanig ang mga ito. Huli ng babaeng yan. Naggugulo lang yan dito. Utos na Melanie sa mga pulis, ngunit nagtaka siya nang lampasan lamang ng mga ito si Elsa. Pasensya na, Mr. Santos. Pero kailangan niyo sumama sa amin sa presinto. Sabi ng pulis sabay abot ng warrant of arrest. Anong kalokohan to? Natatarantang tanong ni Henry. Nahaharap ka sa kasong rape, pagnanakaw, at panluloko. Nilabas ng pulis ang posas. No! No! Hindi totoo yan! Welga ni Henry at nagpupumiglas ng posasan ang kanyang mga kamay at hinila papalabas. Nagmadaling lumapit si Melanie kay Bernadette. Mami, tulungan mo si Tito. Wala ka man lang ba gagawin? Umiiyak na bulalas ni Melanie ngunit isang malakas na sampal ang kanyang natamo mula sa ginang. Mga manluloko? Huwag mo akong matatawag ni Mami. Hindi kita anak. Bulyaw ni Bernadette na ikinagulat ni Melanie. Hindi lang katagalan nung nalaman ni Elizabeth ang buong katotohanan kung bakit siya pinakasalan ni Henry. Binabalak pala ng lalaki na kunin ang lahat ng kanilang yaman at hindi pa sapat iyon. Nahuli niya rin itong may ibang babae na pinangakuan ng kasal. Pinapasalamat niya ang lahat kay Dexter na nagbigay ng impormasyon. Nanlisik ang mga mata ni Melanie at sinugod si Elsa. Ngunit mabilis na nakakilo si Joshua at hinila si Elsa kaya napasubsob sa sahig si Melanie. Walang iya ka! Mga agaw! Umiiyak na sigaw ni Melanie. Ikaw ang mga agaw, Melanie. Binabawi ko lang pag-ari ko. Tumayo si Melanie at tumawa na para bang nababaliw. Yan bang babaeng gusto mong makasama, Joshua? Isang maruming basaan? Pang-insulto ni Melanie habang tinuturo si Elsa. Tumingin naman siya kay Bernadette. Iyan bang malugang mo? May anak sa asawa mo? Patuloy na tumatawa si Melanie. Hinawakan ni Joshua ang kamay ni Elsa upang iparamdam na ayos lang ang lahat. Diyan ka nagkamali, Melanie. Alam kong alam mo ang pagkatao ni Henry. Oo naman. Kaya alam kong anak niya ang batang yun. Sigaw ni Melanie. Kaya nagbulungan ulit ang mga tao. Kinuha ni Joshua ang nakatuping papel sa bulsa ng polo at inihagi sa harapan ni Melanie. Binuklat naman agad ng babae ang papel at naglalaman ng DNA test result. Anak ko si Jepoy at hindi kanino man. Kaya mananagot sa akin ang magpapakalat ng maling impormasyon. Anunsyo ni Joshua. Lihim siyang kumuha ng buhok ni Jepoy at laway nga upang
ipa-DNA test. Sobrang saya niya nung nalaman niyang anak niya pala ang bata. Nalaki ang mata ni Elsa sa gulat. Maging si Bernadette. Dati, nang may duda si Elsa kung sino ang ama ni Jepoy. Una siyang naangkin ni Joshua noon bago pa man mangyari ang panggagahasa sa kanya. Ngunit wala siyang sinabi dahil alam niyang mahirap paniwalaan lalo na't mas nagmana sa kanya ang mukha ni Jepoy. Paano mo nalaman? Mahinang tanong ni Elsa kay Joshua. Humarap si Joshua kay Elsa, sabay pisil sa pisngi ng asawa. Kung ganun, ay may alam ka? Malambing niyang tanong kay Elsa. Duda lang. Napatawan si Henry ng pagkakakulong habang buhay dahil napatunayan ng korte ang kanyang panloloko at pagnanakaw ng pera sa kumpanya. Higit sa lahat ay ang panggagahasa kay Elsa noon, maliban sa ebidensyang video na nag-witness din si Bernadette. Humingi na ng kapatawaran si Bernadette kay Elsa sa kanyang kasalanan. Nabulagan siya sa katotohanan sa pamamahal niya para kay Henry kaya nagawa niyang palayasin si Elsa noon. Bigyan mo ko ng pagkakataon upang makabawi sa inyo ng apo ko. Emosyonal na saan ni Bernadette. Pinapatawad na kita, tita. Walang taong perpekto kaya natural lang na magkamali. Pero ang mahalaga, matuto tayong tumanggap ng kamalian at magpakumbaba. Tita pa rin ang tawag mo sa akin? Kasal na kayo ni Joshua, hindi ba? Call me Mommy. Nakangusong sabi ni Bernadette. Oo nga, mahal. Masanay ka nang tawagin siyang mami. Natatawang sulsol ni Joshua kay Elsa. Oo na. Mommy. Nahihiyang sambit ni Elsa. Nagyakapan sina Elsa at Bernadette ngunit biglang nasuka si Elsa. Nababahuan ka ba sa akin? Birong tanong ni Bernadette. Babaho na ba ako, anak? Paling nito kay Joshua. Patuloy na sumusuka si Elsa kaya nag-aalala na si Joshua. Hala, buntis yan! Bulalas ni Bernadette. Sabay lumingon si Elsa at Joshua sa kanilang mommy. Maya-maya ay nagtinginan. Bakas sa mukha ni Joshua ang galakatuwa kaya naman binuhat niya si Elsa. Yes! Second baby is coming! Masaya si Elsa sa piling ni Joshua. Hindi siya nagsisisi na hindi sumuko sa buhay noong sinusubok siya ng panahon. Marahil ay paraan iyon ang nasa taas upang siya'y maging matapang at matatag kahit mag-isa lang sa buhay. Naniniwala siya sa kasabihang kung ang dagat ay para sa dalampasigan at ang dalampasigan ay para sa dagat, hindi ito kailanman paghihiwalayin ng buhangin.